Social expectation drowns us all inside. What you have should be what I want. Ang trabaho ko before ay broadcaster. Host ako ng mga radio programs, especially mga public affairs. Ang pinagmulan kong relihiyon ay hindi tiyak sapagkat marami akong pinuntahang relihiyon noong araw. Umattend ako ng born again, umattend ako ng El Shaddai. Makikita mo ako sa pagtitipon ng mga born again kung saan nakikikembot ako, nakikilundag, nakikisayaw. Makikita mo ko sa isang, kapag matindi ang problema ko, makikita mo ko sa isang misang pangkatoliko kung saan ako'y nakikiiyak. Kung saan ako napunta pananampalataya sapagkat ang pananampalataya sa aking pananaw nung araw ay isang pagtakas lamang sa kung anong problema sa buhay merong kang dinadala. It's an outlet. Parang ganun. Ang pananaw ko o ang tingin ko sa pananampalataya. So, kung ano man pananampalataya yan para sa akin, iisa lang naman yan eh. Iisa lang. Iisa lang ang Diyos. Kung paano mo lang siya pinaglilingkuran, yun lang yun. Yun ang pagkaunawa ko sa pananampalataya. Until finally, natagpuan ko ang Islam. The clothes I wear, the way I comb my hair, how I live, oh, I don't care. This is who I am, this is me. Ang pagkakaalam nga ng tao, lalo dito sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay Muslim, taga Mindanao. Kailanman, hindi ako nakatuntong ng Mindanao eh. In fact, sa amin sa Quezon, kapag ka Muslim, iba ang takot ng tao sa Muslim. Kahit ako, lumaki akong may takot sa Muslim. Sa paanong takot? Kasi sa amin sa Quezon, ang bata normally tinatakot ng tikbalang, aswang, multo, manananggal, name it. Umuwi ka na, Angelo, gabi na. Hindi kami, tikbalang ka dyan, name it. Lahat ng klaseng maligno, hindi kami matatakot. Pero pag sinabi ng isang tao, umuwi ka na, gabi na. Umuwi ka na, sige kami, dadaan na Muslim dyan, takbuhan kami. So, hindi namin malamang dahilan, ba't kami tumatakbo? At gano'n na lang ang takot namin sa mga Muslim. Ganyan ako lumaki. Sa isang relihiyon o sa isang paniniwalang wala talagang kaalaman sa kung ano at bakit may Islam. Who I am, just let me be. 'Cause like it or not, but God loves me. Hindi ko akalain na ako ay aakain sa pananampalatayang Islam. Maaring marami nagpapakilalang Muslim sa kapanahunan natin. Ngunit saan ba natin sila dapat kilalanin? Doon tayo magsimula. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You gotta brace the storm, the norm's to conform. Get what you want's gonna kill us all. This is who I am. Ang Muslim ay hindi ang mga taong taga Mindanao lamang. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang nanay at tatay niya Muslim. O siya ay Arabo o nanggaling sa isa Islamikong bansa. Lalong hindi nagpapamuslim yung sasabihin mong ako'y may dugong Muslim. Hindi yan sirkulan. Wala sa dugo yan. Hindi nagpapamuslim sa isang tao na ang pangalan niya ay Umar, Muhammad, Ibrahim. Hindi. Ang nagpapamuslim sa isang tao ay yung kung paano niya isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. At kapag ito ay natagpuan natin sa isang tao na ang Islam ay nakikita mo sa kanya, tunay na siya ay inyong pakinggan, bigyan nyo ng oras, sandali, nakausapin. At wala namang masama. At sabihin natin sa kanya, ano ba ang Islam? Nung araw, ako ang isa sa bumabati ko sa mga Muslim. Sabi ko, bakit hindi na lang hagisan ng baboy yung mga hinayupak ng mga Muslim na yan? I'm sorry for the word. At kung nung araw ang binabalita ko ay pawang mga masasamang balita ngayon, masasabi ko ang binabalita ko na ay puro kabutihan tungkol sa mga mabubuting o magagandang balita. Before, as a broadcaster, napakarami kong kaibigan from all walks of life. Be it politicians, famous people, ganyan sa broadcast. At para sa akin, yun ang mundo. Nabuhay ako dyan. Pero may mas maganda at mas mainam pa palang mundo na naghihintay. At ito yung mundo kung saan ako naroon ngayon. Nawalan man ako ng mga kaibigan, nawalan ako ng mga koneksyon sa mga kilalang tao sa lipunan. Hindi ako nalungkot. Sapagkat sa ngayon, napalitan naman ito ng mga kapatid na siyang minamahal ko at minamahal din naman ako. Yun ang ibinigay sa akin ng Islam. Sa Islam, itinuturo sa atin ang nag-iisang Diyos, ang dakilang lumikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. At sa Islam, mas malinaw kung nakilala kung sino ang Diyos at kung paano niya ipinadala ang mga propeta mula sa kay Propeta Adam, sa kanya nawang kapayapaan, hanggang sa huling sugo ng
ng dakilang lumikha, ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, habag ng dakilang lumikha, ay mas nalaman ko na ang lahat ng ito, lahat ng mga propetang ipinadala, ay may iisang katuruan. At maging si Propeta Hesukristo na pinakamamahal ng mga Muslim, ay may iisang Diyos din na tinuturo. At yun, ay natagpuan ko at nabigyan linaw sa akin sa pananampalatayang Islam. Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me.